Magandang araw po sa ating mga ka-point of view. Dito po atin munang bigyan pansin talaga 'tong ginagawa ni Chis Escudero na pagde-delay sa ating impeachment na alam mo 'yun, sinusubaybayan. Kung kung atin po naman talagang bibigyan ng opinyon, yung impeachment po talaga na sinabi sa konstitusyon, meron talagang dapat pagpapabilis dun ng paggalaw ng Senado. Wala naman dong sinabi na, "Okey, gawin ninyo ito ng 7 buwan." Meron na kasi dun na sense, dun sa ginamit na word dun na forthwith. Meron ka ng mararamdaman dun na meron 'tong sense of urgency. Dahil nga yung word na yun, hindi naman ibig sabihin nun i-delay natin ng kalahating taon, hindi. Yun ay talagang pinapagawa, pinapatapos ng mabilis, pinapa-resolba as much as possible, straightforward agad na galaw ng gobyerno, ng Senado, 'di ba? Walang delay dapat dun. Itong si Singhot Escudero na talaga namang nakakainis na ang galaw nito ng mga puro interview sa alam mo yun, sa media na wala nang ginawa kundi gano'n lang naman ang gano'n ang isinasagot. Kaya lang, 'di ba, madami ng mas makikita tayo at mapapanood na mas maganda ang paliwanag kaysa sa interpretasyon niya. Okey. Parang alam niyo 'yun, hindi natin alam kung ano talaga ang kakayahan nitong si Chich Escudero. Hindi natin alam kung anong kakayahan nito, pero ako nahihinaan talaga ako. Mahina siya sa alam mo 'yun, pagdating sa mga interpretasyon, sa mga pagtingin sa kung ano ang dapat na reaksyon, 'di ba, at aksyon ng mga nanunungkulan, lalo na nga diyan sa Senate. Panoorin po natin at tingnan natin ang galawan nitong si Chis Escudero. Tinanggap naman na talaga namin yung verified complaint. Again, we can only make the corresponding recommendations to the impeachment court with respect to any such findings, contrary to procedure. Walang karapatan o kapangyarihan ng SecGen magdesisyon tungkol dito. Ministerial Oh, well, hindi naman talaga ka-level ng Secretary General ng Senate ang posisyon mo, 'di ba? Magkaiba siyempre kayo. Iba yung ano niya, iba yung galaw niya, iba yung gawain niya kaysa sa status mo. Mahirap talaga na sasabihin mo may decision diyan ng SecGen. Hindi mo na nga dapat ipaliwanag 'yan, eh. ang trabaho ng SecGen. He is simply doing his due diligence work in order to report or give a complete report to the Senate plenary. Sir, yung nasa kanila na yung copy, magpapatawag ka ng special session. Layo naman ng talon mo. Papakyat pa mga kaibigan. I have already said, I have no intentions of requesting the President for a special session. Hindi ito isa sa mga bagay na dahilan para magpatawag ng special session ng Senado. Dagdag po dito, sino bang may gusto na mag-special session kami at mag-trial kami bago mag-eleksyon? Hindi na dapat pang umabot bago mag-eleksyon. The mere fact na dumating sa iyo yung complaint na meron niyang sense of urgency, ba? Nandiyan yung principle of urgency. Ina-aksiyunan agad 'yan, 'di ba? Wala diyang may gusto, oposisyon o pro, kundi yung constitution. Yung nakasaad sa constitution, yun ang susundin natin. Wala tayong ibang susundin, 'di ba? Yung nakamandato, yung nagtutulak, yung nag-o-order, yung nagko-command, 'di ba? Yung constitution, yung sinabi sa constitution na gawin agad, tapusin agad. Kumbaga,
Continue agad kayo diyan. Hindi yung gagawin mo 7 months, tatapusin mo 9 months. Hindi na yan forthwith. Delay na nga talagang tawag diyan. Sino ba humihiling nun? Constitution nga. Sino nga? Yung pro, sabi ko na. Sino mang pro, anti, di namin papakinggan. Sino mang pro, anti, VP Sara, di namin papakinggan. Susundan namin kung anong tinatalaga ng batas. Pero babalik tanawan ko. Ang impeachment ni dating Ombudsman Mercy Gutierrez, 3 araw sinumite sa Senado bago kami nag-adjourn. And yet, in-schedule ang trial pagkatapos ng recess, mahigit 1 buwan mula sa araw na yon. Oh, diba? After daw nung ma-file, dumating sa Senate, 1 buwan. Napakaliwanag ng sambit niya. 1 buwan, nag-trial sila after ng submission nung impeachment complaint. Impeachment trial ng yumaong Chief Justice Corona. December 13 final, 1 linggo bago nag-recess ang Senado, hindi lamang 3 araw, 1 linggo. Pero hindi nag-trial ang Senado. Nag-trial matapos ang recess ng Pasko at New Year at tinawag yung pagdinig ng January na makalipas ang humigit kumulang 1 buwan. Bakit ko iibahin ang pagtrato dito sa impeachment complaint na Nagbigay ka ng example na 1 buwan lang ang lumipas do sa 2 impeachment trials. Ikaw, gagawin mo, 7 buwan mo muna, 5 buwan mo muna palalampasin, and then tatapusin mo for 9 months. Tapos sasabihin mo, bakit mo babaguhin? Binago mo na nga eh. Binago mo na nga. ito? Hindi ito espesyal, hindi ito kakaiba. Ang tingin dapat namin dito, ordinaryong impeachment complaint lamang laban sa isang impeachable officer. Pare-pareho lamang silang impeachable officer sa pananaw namin. Presidente man, Vice Presidente, Ombudsman, Chief Justice o ibang impeachable officer. Walang dahilan para mag-iba kami ng pagtrato dito. Baka mapagbintangan pa kami o maakusahan na iniiba ito dahil espesyal ito, dahil mas dinidiinan at minamadali namin ito. Ordinaryo lamang ang pagtrato namin dito, pinakamagandang ebidensya at batayan na kami magiging patas para dito. Kung yan ay binilisan mo, sabihin natin na kung mga 1 buwan katulad ng binigay mong example na bago na aksyonan, wala dong sasabihin mo bias ka. Wala. Hindi mo sasabihin na hindi mo pinagbigyan yung pro. Hindi mo rin pinagbigyan yung cons. Diba? Tama lang yun. Tama lang yung action na yun na 1 buwan yung preparation. Sa US nga, 1 buwan din ang preparation nila kay Donald Trump doon sa 2 impeachment na pinail sa kanya noong 2019 at 2021. 1 buwan lang yun. Tapos agad ang impeachment nila. Ikaw na nagsasabi na nakapattern sa US ang impeachment procedure natin. Bakit hindi mo gawin tulad nun? Kasi meron talagang problema ang gobyerno na ikaw yung inaatasan na mag-resolve ng mabilis. Hindi mo yan dapat pinapabagal. Mabilis dapat ang aksyon ng gobyerno diyan. Nasa iyo ang susi. Kaya lang, paengot-engot ka, alam mo yun, pa-pogi-pogi, pa-cutie-cutie ka dyan, pa-hikaw-hikaw ka pa dyan. Ang binibigyan mo ng importansya dyan, alam mo yun, yung pagpapakyut mo. Diba? Hindi mo na sinunod yung mandato ng Constitution na tapusin yan agaran. Hindi naman ibig sabihin ng agaran, 1 araw, 1 linggo, tapos. Hindi naman. Yung common sense thinking. Okay, pagkatapos niyan, nag-recess nga kayo, then mag-transform kayo.
sa isang body na maging jurors kayo. Oh. Kasi ganyan yung ano niyo, eh, ganyan yung entity ng Senate. Nagbabago kayo. Once na merong isang problema sa impeachable officer, nagbabago kayo, 'di ba? Tuloy naman ang sweldo niyo. Oh, 'wag niyong sasabihin pa mula February hanggang May, eh, yung pangangampanya niyo binabayaran kayo ng gobyerno dun, eh, mali 'yan, 'di ba? Hindi naman yung pangangampanya niyo kasama sa sweldo ng gobyerno niyo dun, 'di ba? Walang napapala ang mga taong bayan sa pangangampanya niyo, pero bayad kayo dun. Tuloy ang sweldo niyo, oh. Kaya huwag kang mangangatwilan, Mr. Singhot Escudero, na yan ay i-delay mo ng i-delay. Mali talaga. Napakamali. Kasi, anong pwede natin gawing analogy diyan? Parang halimbawa, isa kang doktor na ini-ignore mo yung isang critical na pasyente, 'di ba? Puwede ka rin diyang i-analogy na para kang referee na delay ka tumawag ng penalty, ng mga foul. Oh, para ka ring judge na pino-postpone mo yung verdict ng walang alam mo yun, walang katiyakan, pino-postpone mo. So ganyan yung analogy na nakikita ng tao sa'yo, 'di ba? Para bang merong krimen, isa kang pulis, ini-ignore mo lang yung ano, yung krimen na in progress, pinapabayaan mo, 'di ba? Hindi ka puwedeng asahan sa isang tipikal na emergency na alam mo yun, na nangyari sa gobyerno. Hindi ka puwedeng asahan. Kaya hindi ka dapat iboto sa susunod na eleksyon mo, 'di ba? Hindi ka dapat iboto, napakakupad mo, 'di ba? Bagay ka lang sa kubeta, para kang si Mark Cubeta. Puro pagpapakyut, puro gawa-gawa ng mga kung ano-anong mga pinagsasasabi. Eh, inaaksiyunan dapat 'yan. Ganyan ang ano, 'yan ang talagang magaling na statesman. Walang dini-delay, walang problema na tumatagal, 'di ba? Walang inuupuan. Yung sinabi mo na inupuan ng, Kongreso ng 2 buwan, tama lang naman yun, eh. Kasi 60 days ang binigay sa kanila na palugid para tapusin yung, kung ano man yung impeachment na gusto nilang ano, ipasa sa inyo. 60 days. Pasok naman yung 60 days, eh. So, ang may problema na talaga kayo, ikaw. Pasok yung Congress sa tamang papasa, sa pagbibigay ng impeachment complaint sa inyo, 60 days. So sasabihin mo nagko-complain ka dun sa 2 buwan, eh, tama lang yun, eh. Kasi nasa batas yun, 'di ba? Nandun mismo yun sa Article 11. Eh, ikaw ang alam mo lang yata, eh, yung sarili mong batas, yung sarili mong intensyon. Mali, mali talaga ang iyong, pinaggagagawa. Kapag nagkaroon ng political ano, nabago yung political landscape, wala. Ang impeachment magkakaroon ng gain yung kalaban. Basta't nabago ang political landscape niyan. Halimbawa, mas maraming nanalong oposisyon, ba? Mas marami silang upuan sa Kongreso. So, yung impeachment ngayon magkakaroon ng opposing na mas malaki, mas malakas. Oh. Merong shifting sa party alliances ng pabor sa Vice President. Oh. Hindi mo dapat talaga inaano 'yan kasi yung meron din kasing risk na yung sentimiento ng publiko, yung tiwala, eh, mabago din, 'di ba?
Hindi puwedeng sabihin mo motivated yung publiko ng gano'ng katagal, hindi puwede. Dapat talaga kung ano yung gusto ng nakararami, yung focus ng nakararami, yung national issue na 'yan ay tapusin mo. Hindi sila ano, hindi mo sila sasabihin na parang binibitin mo sila. Urgent kasi 'yan, eh, 'di ba? Urgent ka diyan, hindi ka dapat diyan ano, nag-caucus ka ng hesitate sa tao, 'di ba? Iba ang impact niyan, 'di ba? Kapag, yung if the Senate delays too long, 'di ba? Yung public, pressure to convict may weaken, 'di ba? Gusto kasi ng publiko, eh, majority ng publiko gustong i-convict, 'di ba? Pero ikaw, less inclined ka na i-proceed 'yan ng medyo agresibo. Hindi diyan sinasabing bias ka kung sisimulan mo 'yan ng maaga, hindi. 'Yun kasi talaga sinasabi, bilisan mo. Kapag 'yan ay hindi mo binulusan, ikaw ang lalabas na may constitutional violation ka at, alam mo 'yun, yung legal challenges, nasa sa'yo, 'di ba? Hindi mo dapat dinidefy yung constitutional language kasi nag-ano ka, sinusuway mo yung utos sa iyo dun sa article at, nagse ka ng isang alam mo yun, precedent sa constitution na okey i-delay. Papaano kung halimbawa yung opposition nga ang nanalo, oh, kahit malakas na malakas yung ebidensya niyo, ide-delay ng ide-delay. Sino ang kawawa ngayon? Kaya sasabihin mo hindi namin ano, bibigyan ng pagkakataon na parang maloko kami, 'yan ang sinasabi mo sa publiko. Kaya lang, yung delay kasi, yung delay, mag-focus 'yan sa paghina ng kaso, 'di ba? Mag-focus 'yan kasi yung integridad niyo, yung integridad ng institusyon ng Senado, 'di ba? Meron kayong duty na gawin niyo 'yan ng walang interference, walang pang-aabala. Gawin niyo 'yan ng nararapat, ng maayon, ng smooth, 'di ba? Hindi dun kasama yung pagpapatagal ng aabutin ng 7 buwan. Kasi nga merong risk. Yung alam mo yun, guguho yung tiwala ng publiko sa inyo, 'di ba? Ka ng isang president na alam mo yun, na arbitrarily, yung sa kagustuhan ng Senate President, puwede pala niyang i-delay yung yung impeachment trial based sa kanyang, kung saan siya convenient, kung saan siya parang alam mo yun, masarap ang pakiramdam. Mali yun, mali yun. Nire-reduce mo ngayon yung effectiveness nung impeachment, 'di ba? 'Yan nga yung ano, 'yan nga yung kasangkapan natin para nga mahuli yung mga katiwalian, 'di ba? Yung accountable dun sa gumawa ng, pandaraya, yung pangunguha ng pera, oh. Tapos ikaw, ini-endanger mo, ginagawa mong parang nasa bingit ng panganib yung impeachment, 'di ba? Walang walang mangyayari. Parang ini-expose mo lang yung parang kahinaan ng constitution natin, yung mga legal procedures at yung mga challenges, yung mga procedural challenges, ine-expose mo lang 'yan na nangangahulugan na mahina, 'di ba? Mahina kayo gumalaw, mabagal kayo gumalaw, 'di ba? Dini-diminish din 'yan yung kredibilidad niyo, ikaw kredibilidad mo, 'di ba? Dapat committed ka kasi na i-uphold yung batas, eh. Wala, dinelay mo na dine-delay mo na dine-delay. Oh, ano 'yan parang ano 'yan, pang-a-undermine ng, authority ng constitution.
ano na tawag dun, binigyan ka ng constitution na sabihin natin, okay, meron kayong gumawa kayo ng Senate rules. Sa paggawa mo ng Senate rules, hindi yung Senate rules ang mangingibabaw. Uunahin mo pa rin yung sinabi ng Constitution na agaran nyo agad tapusin yung impeachment na yan. Ba? Agaran, okay, okay lang naman gumawa kayo ng rules eh. Kaya lang, dapat aangkop kayo dun sa sense, 'di ba? Dun sa spirit nung sinasabi, dun sa paragraph ng Constitution, 'di ba? Yayakapin niyo yung spirit nung kahulugan nun, nung meaning. Wala dong delay, ha? Wala dong parang dine-devalue mo yung kakayahan nung paragraph na yon. Wala dun sinabi na kumilos muna kayo ng paggawa ng rules and then tagalan ninyo. Alam na alam mo naman na may problema eh, 'di ba? Hindi na kailangang pumunta pa sa Supreme Court, gumamit ng mandamus petition kasi mismong yung Constitution na nga kasi ang nagbibigay ng signal, nagmamandato na siya, na kayong mga senador, subject kayo, na kayo ay maging mga jurors na, alam mo yun, maging mga parte kayo ng political mechanism. Oh, dun sa pagkakaroon ng hukuman na isang mataas na opisyal ang nasa trial. Sayang. Sayang kasi. Kasi maaring yan ay magkaroon pa. Pagdidelay mo ng pagdidelay ng trial na yan. Kung yan ay bubuksan mo pa halimbawa sa July, pwede kasing magbukas ang pinto dyan na maraming political sabotage na mangyayari. Yan ang pwedeng, alam mo yun, na pwede pang magtagumpay yung ginagawang, alam mo yun, na yung lumalaban sa gobyerno na ina-undermine, yung pang-disrupt nila, yung derail nila ng process ng impeachment. Ano yan, kasama din talaga yan sa pagkilos ng kalaban, yung pagsasabotahe. Oh. Ngayon, kapag yan ay halimbawa nasabotahe na nga, alam mo ba, Chis Escudero, kung ano ang mangyayari doon sa susunod na landscape kung mabago ang presidente at manalo si Sara? Marami kang pahihirapan na tao, 'di ba? Marami kang taong pagdadanasin ng persecution kapag nanalo itong presidente na 'to, itong vice president na 'to. Magkaroon ulit ng katungkulan yung ama niya, na alam naman natin na mismong sa kanya na nanggagaling ang mga kabulastugan na nangyari sa Pilipinas. At yung anak niya na parang ugaling mafia, na kumokontak, nagha-hired ng assassin. Kapag yan ay nanalo, marami kang pahihirapang tao, Chis Escudero. Kaya dapat yan ay tinatapos mo na, 'di ba? Kasi kapag yan ay ang presidente, itong vice president, nag-gain siya ng advantage, wala na. Wala na mangyayari sa magkakaroon na ng reshaping sa public perception, 'di ba? Magkakaroon na ng katakot-takot na yan, ng kaguluhan, 'di ba? Hindi na kasi imbis na i-consolidate mo yung support, ba, yung focus ng tao ay ayusin mo. Ngayon, ang nangyayari ngayon, wini-weaken mo yung yung mga impeachment proponents, 'di ba? The longer the process na dinadrag out mo, the harder it is to sustain public pressure
on senators to convict, 'di ba? Mas mahihirapan ngayon yung mga senators na magbigay ng conviction. Kasi nga dinadrag mo yung proseso, eh. Dinadrag mo, kumbaga parang pinahihirapan mo pa yung, yung mekanismo at dinadaan mo sa hindi mga epektibong pagpapaliwanag, 'di ba? Hindi mo hindi ka magsabi na talagang merong accountable dito. Wala akong naririnig sa'yo niyan. Hindi ka man lang magsabi na ano, meron talagang dapat managot at 'yan ay, bibigyan ninyo ng atensyon, 'di ba? Mahirap na, meron pang puwedeng mangyari diyan na parang ini-invite niyo ngayon yung Supreme Court na i-challenge kayo para inalipay ng Supreme Court yung trial. Puwedeng inalipay ng Supreme Court 'yan, eh, 'di ba? Meron kasing potential legal consequences, 'di ba? Puwede kasing yung Supreme Court mag-rule na na alam mo 'yun, unconstitutional yung ginagawa niyo. Kasi nga sa pagde-delay, eh, hindi na kayo puwedeng mag-proceed ng ano, impeachment ngayon. Kasi meron na mga constitutional challenges, eh. Oh, may crisis na. Ikaw ang may gawa niyan. Oh, 'di ba? Pagpo-postpone niyan, yung trial, it creates constitutional crisis, 'di ba? By failing to act, 'di ba? Yung Senate President kapag, pabagal-bagal siya, nagse-set siya ng president na talagang yung alam niyo yun, yung imbes na merong may constitutional deadlines, eh, nai-ignore yun, 'di ba? Kasi meron naman talagang deadline talaga dapat yan, eh, 'di ba? Hindi yan merong okey lang na may deadline, pero 'wag lang may delay. Mahalagang may deadline 'yan, 'di ba? Hindi mo dapat ini-ignore 'yan at will. Kailangang ano 'yan, simulan mo talaga 'yan, 'di ba? Meron diyang lalabas pa talagang alam mo 'yun, merong puwedeng i-challenge yung authority ng Congress, 'di ba? Na kayong dalawa mismo maglalaban. Pareho kayong houses, oh, 'di ba? 'Yan yung mga uncertainty na puwede mong ano, eh, puwedeng mangyari kasi nga separation of powers, eh. Oh, hindi naman sabihing pareho kayong Congress, upper house, lower house kayo, meron pa rin kayong separation of powers, eh, 'di ba? Kaya hindi magiging epektibo kayong Congress kapag kayo ay merong uncertainty. Na yung isa tiwala na positibo siyang mabibigyan ng, posisyon yung kanyang ginawang pagko-complaint, pagbibigay ng impeachment. Kaya lang, eh, yung Senate nagbibigay ng uncertainty. Oh, kaya hindi talaga puwede yang ginagawa mo, Chis Escudero. Sumingot ka na lang ng suminghot kapag may interview ka. Eh, hindi natin malaman kung ano ba talaga ang plano mo. Oh, sinisira mo yung democratic institutions, 'di ba? Mahina na nga pinahihina mo pa, 'di ba? Dapat nire-reinforce mo ngayon yung mga tao kasi na walang above the law, walang official na above the law. Sinisignalan mo na yung constitution may mandato sa amin na 'wag naming i-ignore kasi kapag inignore mo 'yan may consequences 'yan. Oh, 'di ba? Yung tiwala ng tao sa Senado, hindi dapat mawala yung justice and fairness. Hmm, okey lang, yung fairness talagang dapat nandiyan 'yan pero yung delay wala yun. Alis dapat yun. Hindi kasama sa justice and fairness yung delay. Eh, abogado ka alam na alam mo na justice delay is justice denied, oh. Kaya nga negative yung delay, eh. Hindi magandang kasama yan sa, impeachment sa kung saang korte, 'di ba? Sa kung saang judicial process hindi maganda yang may delay.
Kasi nga nagke-create yan ng unstable political climate kung ano-anong gagawin diyan ng kalaban. Kung ano-ano, kung saan-saan yan mag-i-invest ng mga paninira, ng mga smear campaigns, 'di ba? Yung mga pangsyon ng gobyerno madi-disrupt, yung mga stabilizers, 'di ba? Yung international reputation ng bansa sisirain ng mga 'yan, 'di ba? Para lumabas lang sila yung parang mesaya, sila yung mga tagapagligtas. So, ganyan dapat. Meron kang ano, hindi strategic yung delay. 'Di ba? Hindi yan strategic. Ina-undermine yan, pinapahina niyan yung rule of law. 'Di ba? Kaya dapat talaga, Chis Escudero, magkaroon ka na ng ano, rule making power. Simulan mo na. 'Di ba? Simulan mo na yung impeachment. Oh. May grant naman ang sa inyong constitution eh, na mag-create kayo ng rules. Kaya lang, this rule-making authority does not allow the Senate to delay or obstruct this process in ways that contradict the Constitution itself. Ba? Gumawa ka na ng magandang batas, tibayan mo na yung batas mo. Pero hindi ka pwedeng mangibabaw na porke nakagawa ka na ng batas, yung Constitution, lalagyan mo ng sense of delay yung sinasabi doon sa pinag-uutos sa'yo. Diba? Talagang hindi hindi dapat nilelengthen yan. Diba? Ang purpose nyo, create new laws for governance. Ngayon, para sa niyan, i-hold yung high officials na accountable sa paggawa ng masama. Oh. Yan ang iniuutos sa inyo ng Constitution. Oh. Di ba? Senate rules exist to facilitate, not to obstruct the impeachment process. Obstruction na rin yan, Chis Escudero, yung paggawa mo ng delay. Diba? Impeachment must be treated with urgency because it protects the republic. Republika ang pinag-uusapan natin dito. Kapag gumuho yung republika, kapag humina ang trust ng tao dyan, saan tayo uuwi niyan? Tyrannical government tayo, kalalabasan yan. Diba? Authoritarian. Diba? Yan parang si Duterte, authoritarian. Diba? Delaying impeachment weakens its effectiveness. Totoo naman yun. Diba? Kaya dapat, acting with forthwith. It ensures, it ensures accountability. Diba? In real time. Mangyayari na talagang kapag ikaw ay kumilos ng maaga, in real time, mareresolve mo, mape-prevent mo yung mga kung ano-anong mga pwedeng maging pagtakas ng tao sa justice. Agapan mo. Mas mabilis ang action mo dyan. Mababawasan mo yung dangerous precedent. So, dyan lang po. At talagang sana itong si Chis Escudero tamaan ito ng inspirasyon na siya ay merong role. Siya ay isang magiging from lawmaker to judge. Hindi na siya ngayon legislator. Magiging huwes sila. Alam niyo yun? Kaya dapat hindi na dapat kayo nagkakaroon ng agam-agam diyan. Tawagin mo na agad. Gather na agad kayo at maging presiding officer ka at kayo ay magkaroon ng senators na no longer politicians, jurors. Di ba? Kaya meron kayong alam mo yung tawag doon, meron kayong shifting, may nangyayari sa inyong transformation. Sa inyo lang yan. Sa Senado lang nangyayari yan. Kaya lang, alam mo yun, hindi natin alam Ang gumagawa ng delay tactics dito, dalawa Diba? Si Sara Duterte, saka ikaw.
pareho na kayong gumagawa ng delaying tactics. Ngayon yung mga taong nagsasampa ng ano, yung nagsampa ng impeachment, pambihira. Sila ngayon yung naiipit, oh. Kasi nga wala naman diyang pro and cons, pagdating sa sinasabi ng Constitution, 'di ba? Walang ano diyan, wala diyang sinasabi ng Constitution na i-undermine niyo yung entire impeachment process. Hmm. Kasi nga meron diyang potential consequence sa delay. Hmm. Yun yung iyong tandaan, Cheese, 'di ba? The Senate must accept its transformation into an impeachment court immediately. Ay naku. Ito lang po mga kaibigan ang konti nating, pangbubuli. Hindi naman pambubuli. Pagtawag lang kay Chis Escudero na alam mo yun, na delaying impeachment, it undermines the entire constitutional process, 'di ba? Yung the moment na House of Representatives transmit the articles of impeachment, the Senate is constitutionally bound to transform into an impeachment court and proceed forthwith. Any delay is a violation of this fundamental duty. So ayan, nagba-violate which is Escudero ng isang constitutional mandate sa kanya. So pagdating ng ano, talagang dapat kasuhan ka, Chis Escudero. 'Di ba? Kapag kaya na dinelay mo at natalo ang publiko, 'di ba? Dapat mong kambihan dito yung publiko kasi sila yung nagsampa ng kaso sa isang opisyal eh. Oh, hindi naman ikaw yung kinakasuhan, ba't ka ba matatakot? Hmm. Kaya ganyan lang po at tayo ay sana'y lagi nating isipin na marami talagang gustong sumira sa gobyerno at sila lang yung, alam niyo yun, maghari-harian tulad ng ginawa ni Duterte. Hari-harian, sunod-sunuran ng mga nasa batas, 'di ba, yung mga politiko. Hmm. Wala na pong mangyayari sa atin kapagka si Duterte ulit ang nasunod na naging presidente. At, itong si Sara, 'wag naman po sanang manalo. 'Wag naman po sanang manalo. Ito po, hanggang dito lang po at sa susunod po ulit at sana po ay suportahan niyo ako sa aking, mumunting vlog at, kung ano man po ang puwede kong maisip na puwede kong mai-share sa anumang, political, ah, situation na mga events na nangyayari sa atin. Sana po, maging ano tayo, pare-pareho ng point of view. Mapabuti lang po ang bansa natin at kasi napakagulo na ng bansa natin. Kalye magulo, mga pampublikong lugar magulo, pamilya magulo. Kasi nga maraming nanggugulo. So po, hanggang sa muli po, Pinas Point of View po. Maraming salamat po sa panonood.